Ayan, God first morning po mga kapatid. Medyo karoon lamang tayo ng kaunting problema technical, ano po. Kaya ito ay
natagalan ano po, pero hindi tayo mag-i-skip ngayong araw na ito. Tuloy-tuloy mo po tayo mag-devotional at magpe-prayer ano po. At ngayon ay araw ng Sabado. Happy Sabat po sa lahat mga kapatid. Ano ba yan? Nalitong-lito na ako sa araw. Medyo ako'y lasing pa, no? At nagising ako alas 12, nahirapan ako makabalik sa tulog. Alas 12 medyo gising pero na ba ako, nagpe-pray na ako, sabi ko gusto kailangan ako makabalik sa tulog. At bigla na lang namulat yung mata ko, tumunog yung alarm clock ko ng 4 o'clock na. Yan nga, ayaw na bumukas ng computer, ano po. Purihin ng Panginoon, ito ayos na. So ayan, bigyan natin ng pagkakataon kay Pastor ngayong umaga na ito. Para sa araw ng February 1, patukol pa rin kay Joseph Bates. Pastor, bigay ko na po sa inyo yung pagkakataon. God first morning po. Morning po. Happy Sabbath kay Melbs at lahat po ng ating mga kapatid. So ngayon ay February 1. So mabilis talaga ang ating pong panahon. Tagkapin ko yung So ito po yung kwento pa rin ni Joseph Bates, isang kapatid natin ng una sa Seventh-day Adventist, nagtatag ng ating pong church, mga kapatid. Talagang makikita natin dito na ang Panginoon gumagamit ng tao. Niyahanda niya ang bawat tao. So yun, yung PowerPoint ko ay ayan, saan lumabas na. Another trouble ano po. Tingnan natin ano nangyari dyan. February 1. Mga kapatid, sandali lamang po ah. Ang kalaban ay gumagawa para tayo gambalain mga kapatid. Meanwhile, habang naghihintay ay patuloy niyo pong i-share yung ating live para mas marami pang makapanood. Ano po, naayos lang namin ni Pastor. Pastor, naglagay ako sa messenger po. Ito. Bukas nga pala mga kapatid, ako ay hindi nyo makakasama sa devotional. Kukonek muna tayo sa CLPM bukas at ako ay maglilingkod na naman. Tutulong sa aking kawanggawa na naman mga kapatid, ano, linggo. Babiyahe kami bukas, magpapahatid na naman yung aking mahal na mother, nag-iisang mother na lamang aking natitira po. Ikaw na lang kayo mag-share. Ako na lang, sige po, dali bubuksan ko lamang. Hindi nakasetup na pero buksan natin ang ating screen. Wait lang hanapin ko lang. Ayan. Pero bakit ala? Ayan. Sige nga, Pastor. Ayan po. Nakaka-screen na ako. Nababasa niyo po dyan. Parang wala ako. Dahil hindi ko na-share. Sandali tatry kong i-share. At hindi ako pwede mag-share ata.
full screen dapat. Ayan po, Pastor. Kita niyo po? Wala ho. Hindi, sa Zoom natin. Wala ho. Try ko nga ako dito. Kanina yung sa akin ang may problema, ano po. Ngayon naman yung kay Pastor. Pastor? Ayan po, Pastor. Batiin muna natin good morning yung ating mga nasa live ngayon. Ano po? Happy God first morning po, Sister Ellen Alpindo. Salamat po sa pakikinig muli. Sister Juliet, Sister Helen de la Cruz Malyari. Happy God first morning po. Sister Belinda. At welcome po kay kapatid. Hindi ko alam kung brother or sister. Ano? Galfa Ray. Ray. Baka lalaki po. Ano? God first morning po sa inyo. Happy Sabbath. Ganyan din naman si Sister Josephine Mercado, Sister Rose Chris Encarnado, si Kuya Bobby, happy God first morning po, Sister Vicky. Ayan, welcome back ulit, Sister Vicky. Isang napakasipag nating kasama sa bawat umaga na po, Sister Vicky. Ito, patuloy nyo lamang po. Mahal po kayo ng Panginoon. Ano? At Sister Zenaida Manarang, Sister Teresita Ladia, magandang umaga po. Sister Zenaida Manarang, Sister Shirley, Sister Sweetie, Sister Teresita Reyes, ayan, Sister Olive Nunez, ayan, tigahain niya, ay Kampugo yata to. Si Sister Mildred, si Ate Revi, at Sister Nimpa Rivera. Pastor, okay na po? Kuya Bebs, sa cellphone na lang yung PowerPoint, tapos kayo na lang po mag-share sa live PowerPoint po. Ulit po. Hindi ko na gets. Kayo na lang po mag-share ng PowerPoint sa live. Sa cellphone na lang ako titingin. Opo, ganun na nga. Nakaano na ako. Nakashare na. Okay po. Sige po. Sige po, tara po, start na tayo. Sige po. Okay na po ako. Okay, start na po tayo. Po mga kapatid, sa po Sabado, sa lahat po ng ating po mga kapatiran. So ngayon nakapos na yung ating unstable po talaga yung computer kaya siguro hindi ako makashare. Pero ganun pa ang Pinoon ay napakabuti sa bawat ating hindi niya tayo ibabayaan. At sa umaga na to ay tayo ay mananalangin bago tayo magsimula sa ating pag-aaral. Magpapalang Diyos siyang aming tagapagligtas sa umaga na ito ay aming ipinadalangin ang aming pong pag-aaral. Inyo po nawa kami tulungan na aming po maunawa ang bagay na ito tungkol kay Bates at lalo po kami ma-inspire sa kanyang buhay. Salamat Panginoon sa pising po sa amin at sa aming mga dalangin ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po dito, nagkaroon ng relihiyon si Bates. Ano kayang relihiyon ito? Sa dami ng pagsubok sa kanya, no? Ibinal siya, gipa siyang shield sa gera. At ngayon, nagkaroon siya ng isang relihiyon. Sabi dito sa awit 34:4, mga kapatid, hinahanap po ang ako'y kanyang sinagot. Yan. Kapag hinahanap natin ng Panginoon talagang po tayo ng ating Panginoon Diyos. Either yes or no. Or wait, sagot pa rin talaga yun. Yung tatlong sagot na yun eh. Pag ihanap natin ang Panginoon, may sagot siya.
sa atin. Lalo na kung ang ating idadalangin ay tungkol sa pangaral. Yan talaga ang merong kasagutan. Ang ama ni Bates ay isang relihiyosong tao at sinubukan, ngunit walang swerte sa napalakihin ang kanyang mga anak na maging espiritual. Gayunpaman, noong 1807, ang isa sa mga alon ng pagpapanibagong sigla ng ikalawang dakilang paggising ay malalim na pumukaw sa batang Joseph. Ngunit ang interes ay panandalian lamang. Matapos ang isang pagtatrabaho sa dagat na naglihis ng kanyang buhay, kasi nga naging seaman siya, no? Ngunit ang dagat ay may paraan upang ibaling sa Diyos ang mga mata ng isang mandaragat, lalo na kapag sila ay nakasakay sa maliliit na barkong gawa sa kahoy. Medyo delikado. Si Brother Melvin Bilasano ay nakaka-relate dito dahil ito ay mandaragat. Tama po. Tama po. Gayon, gaya ng sinasabi ni Bates na maglaon, walang ibang bagay sa mabagyong dagat kundi ang kapal ng tabla na naghihiwalay sa amin sa walang hanggan. Sa pagkawala ng ganitong tabla ay naranasan ni Bates ang kanyang kauna-unahang pagkapukaw sa relihiyon. Talagang mananalangin ka kung nasa karagatan ka tapos nasa bangka ka gawa sa kahoy. Sinasakyan mo, matindi. Sa Totoo po. gitna ng isang mabangis na 4 na araw na unos na nagpadala ng mga alon kasing taas ng palo ng barko, ang batang kapitan sa kanyang desperasyon ay gumawa ng dalawang bagay. Naghagis ng 40 toneladang bakal sa dagat. Ang dami nito. At gumawa ng hindi pa nagagawang hakbang ng hilingan niyang manalangin ang kanyang kusinero. Pati yung tagapagluto, hiningan ng manalangin. Hindi lang ang kusinero ang nanalangin, gayon din ang asawa ni Bates na si Prudy. Higit pa riyan, sa paniniwalang ang kanyang asawa ay nag-impake ng napakaraming mga nobela at mga kwento tungkol sa romansa para sa kanyang mga paglalakbay. Naglagay si Prudy ng isang bagong tipan at iba pang mga babasahing Kristiyano sa kanyang daladalahan. Yun naman ang napakaganda sa misis. Ano? Lahat ipapadala kapag papalayo yung mga kailangan. Lalo na ang banal na kasulatan ay ipinadala kay Joseph Bates. Sa pamamagitan nila, gumawa ang banal na espiritu ng tamang gawain nito na di nagtagal ay nawalan ng interes si Bates sa pagbabasa para lamang sa libangan at nagsimulang basahin ang mga aklat gaya ng Rise and Progress of Religion in the South in Philip Doddridge. Ibig sabihin si Joseph Bates nag-umpisa na magseryosong magbasa tungkol sa pagtatayo ng church, pagtatayo ng isang denomination. Naging relihiyoso ang 30 taon na kapitan, 32 years old. Ngunit natakot na baka matuklasan ito ng kanyang mga opisyal at tauhan at pagtawanan siya. Yun lang ang ating fears minsan. No? Kaya hindi hindi natin itinitake yung risk. Marami ang hindi nagpapatuloy sa pananampalataya kasi ayaw nilang napagtatawanan ng kaibigan. Mga naman nakakahiya, no? Pero sabi dito, ang pagbabago ay dumating dahil sa pagkamatay ng isang marino na nagngangalang Christopher bilang kapitan tungkulin ni Bates na pangasiwaan ang pagliling. Gayunpaman, naramdaman niyang hindi siya karapat-dapat. Matapos magawa ang kanyang makakaya, 4 na araw pagkatapos ng libing, ay ibinigay niya ang kanyang buhay sa Diyos at nangako sa Panginoon na paglilingkuran ko siya sa nalalabing bahagi ng aking buhay. So dito po mga kapatid ko, no? Yung funeral service, gawain niya ng pastor kapag maglilibing at idadalangin mo yung namatayan. Gawain niya ng pastor. So ganung paraan nagsimula yung ministeryo ni Joseph Bates. Ayan, at napakaganda. Pagkatapos noong funeral service na yun, siya ay nagpasyang maglingkod sa Panginoong Diyos. Ang kahulugan ng paglilibing kay Christopher ay hindi lamang nakaapekto kay Bates. Ginamit niya ang pangyayari upang pukawin ang kanyang mga tripulante ng sumunod na linggo. Ay nangaral siya ng isang sermon tungkol sa buhay na walang hanggan. Nagbalik tanaw si Bates sa kanyang pagbabalik loob bilang paghahanap ng mahalagang perlas na nagkakahalaga ng higit na kayamanan kaysa kayamanan na magkakasya sa aking barko.
Ang tanging hiling niya, wika niya, ay maituro ko sa iba ang daan ng buhay at kaligtasan. So dahil pala dun mga kapatid, nakilala niya ang Panginoon, at tuloy-tuloy na siyang nangaral ng tungkol sa kaligtasan. Napakabilis ng pangyayari. Isang linggo lang pagkatapos noong libing yun. Ang pagtuturo ay ginawa niya, ang misyong iyon ay nangibabaw sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Naglilingkod tayo sa isang makapangyarihang Diyos na kayang baguhin ang buhay ng ating mga anak at gayon rin tayo. So napakaganda ng sinabi dito sa huli, kung may mga anak tayo na para bagang pariwara, may isang Diyos na makapangyarihan na kayang bumago ng puso ng bawat isa ng ating mga anak at mismo ng ating buhay kung tayo ay susuko sa ating pong Panginoong Diyos at ilalaan ang ating buhay sa Kanya. Yung aking reflection dito mga kapatid, napakahalaga ng pagiging isang kulkultor. Kasi yung misis niya parang kulkultor, bagamat walang LE pa noon eh. Yung misis niya naglagay ng mga aklat doon sa bag ni Joseph Bates tungkol sa pangrelihiyon at dun sa bagong tipan. Na kaya nung dumating yung kagipitan ay kanyang binasa ito. Napakahalaga pala nun, tayo kapag ka merong impact, tayo ay makisangkot mga kapatid. Ibahagi natin yung mga aklat na ipinabibigay sa atin ng ating misyon. Kasi napakahalaga nito. Sa una, walang epekto yun. Siyempre, si Joseph Bates, nung umalis sa kanilang tahanan, parang walang epekto yun kasi siyempre, papalis siya ang saisip niya sa barko eh. Pero nung nagkaroon sila ng problema, tsaka niya ito binasa. At nagsimula ang journey niya na magkaroon ng isang relihiyon muna. Yan. Magkaroon ng isang relihiyon. Ito yung pagiging Kristiyano, mananampalataya. Ipinangharal niya ang tungkol sa buhay na walang hanggan ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tunay ang sinasabi dito sa awit 34 verse 4, hinahanap ko ang Panginoon at ako'y kanyang sinagot. Kapag ginanap natin ang Panginoon, sasagutin niya tayo. Lalo na, mga kapatid ko, kung ito'y tungkol sa pangangaral, kung ito'y tungkol sa gawain, kung tungkol ito sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ayan po, ano pang hinihintay natin, patuloy nating idalangin ng bawat isa na tayo gamitin din ng Panginoong Diyos na maglingkod, mangaral, at tayo ay tutulungan ng ating Panginoong Diyos. Babaguhin niya tayo. So sa umaga na to, isama natin sa panalangin ang buong Astrero family sa pagkawala ng pinsan ni Pastor Chris Astrero. Pinsan o tita. Parang tita ata. Ayan, si Ate Marilu Astrero. So yun, nagkaroon na stroke yun nung bago kami umalis doon, na-stroke siya. Na mild stroke. Tapos napalitan namin ngayon nagpumanong na. So na 60 plus. So talagang buhay ay napaka-ikli at hindi natin masabi. Kasama natin sa panalangin ng mga naulila ni Nanay Marilu. Napakasipag pa naman ito magsimba. Kasama namin magdalaw. So yun, mahilig yung gumawa ng mga ulam, kanin. So yun talaga nakakalungkot. Isang sana namin puntahan. Kaya lang, meron naman mga meetings na. So isama natin sila sa panalangin mga kapatid. At gayon din po, patuloy po isama sa panalangin kay Mrs. na siya ay patuloy na lumakas. And wala-wala yung kanyang lagnat pero yung buhay nandun pa rin. So isama natin sa panalangin at ating Harvest 2025. At gayon din po ang ating CLPM admin. Isama natin sa panalangin. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at patuloy natin siyang purihin. Kuya Melbs. Amen. Salamat po, Pastor, sa magandang kwento ni Joseph Bates. Nagkaroon siya ng religion. Ano po? Buksan ko lang yung aking camera. Ayan. Karoon na rin. Sama nga si Pastor na kayo nakaka-relate dito kay Joseph Bates dahil sa dagat. Tunay nga talaga na kapag umalog ang tubig sa dagat o umalon, wala kang ibang gagawin kundi manalangin. Dahil naranasan ko rin yan. Ang aking mga kasamahan ay talaga namang nangatatakot. Pero nung panahon na yun ay ako ay hindi natatakot. Ako pa nga nagliligpit ng mga nagliliparan ng mga gamit. Lalo na sa opisina ko.
Dahil ako'y nanalangin na sa Panginoon na ako'y kanyang iingatan. Ano po? Kaya hindi ako natatakot. Maging, yung barko tumatagilid talaga na gano'n, na halos parang ayaw nang bumalik. Pero ako'y nakakapit lang sa gilid. Ano po? So, at yan, tama rin yung ginawa ng asawa ni Joseph Bates. Naglagay ng mga babasahin sa kanyang bag. Dahil ako rin dati nung wala pang internet yung barko. Nagbabasa-basa din ako ng sa libro. Wala ka talaga, mauubos talaga yung oras mo baga mag-isa ka lang ano, sa cabin sa iyong kwarto. Kaya kailangan mabasahin tayo. Maganda yung ginawa ng LE, si asawa ni Joseph Bates. At nabasa yun ni Joseph Bates. Ano po. Yung namatay na kasama niya ay hindi ko alam paano nila nilibing. Alam ko naglilibing sa dagat dati nung araw. No? Kasi wala pa naman pressure noon eh. Mabubulok yun. Ililibing nila sa dagat nung araw. So, ganun ang ginawa nila. Ano po. Sa ngayon kasi may mga pressure. Hindi na nililibing sa dagat. Binabalot lang ng tela. Lalagay sa freezer. Huwag na natin kwento at nakakasilimuot na kwento. Ano? Hindi ko naranasan yung mga kwento lang ng aking mga kasama. At isang pinakamaganda nakita ko dito, hindi siya mas malalaking perlas yung kanyang hahanapin na kung saan ay hindi kasya sa kanyang barko. No? Yun yung mga kaluluwa ng mga taong ikaw at ako mga kapatid, kasama tayo doon. Kasama tayo doon dahil hanggang ngayon ay tumatatag yung itinayong religion ni Joseph Bates. Ano po? Isa sa mga pioneer ng ating religion. Ano po? So, ayan. Happy God first morning po sa lahat. Salamat po, Pastor. At nakakita ko yung mga panalangin natin. Bago tayo mag-pray, ay connect muna tayo sa kabila. At marami pa tayong matututunan doon. At sandali lang, standby lang muna. Kukonect tayo ulit. A previously decided or vowed percentage of every income. Promise offering is given not just when there is a call or a need, but every time members recognize that they were blessed by the Lord with an income. They give as an act of worship and not as a donation, not to be blessed, but as a grateful response to the blessing. As important as it is, the tithe is a very restricted fund because it can be used only according to God's specific guidance in the Bible and the spirit of prophecy. So tithe funds can only cover a limited part of the missionary's expenses. Offerings, on the other hand, are an unrestricted fund and can cover all kinds of missionary needs. This distribution system of offerings, resembling the tithe distribution system, is based on mutual submission and mutual trust. It will allow our missionary work to receive an uninterrupted flow of resources that will be regulated by God Himself as He keeps blessing His people financially. By giving promise, non-assigned regular and systematic offerings, or by distributing your offering according to the pattern suggested by the combined offering plan, you are providing the necessary leverage that will bring the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Mayor. Okay po, Pastor. So, good morning po, Pastor Ocampo, at sa lahat po ng tagapaglinig po sa ngayon sa umagang ito. Supurihin po ang ating Panginoon Diyos dahil nabigyan po ako ng pagkakataon sa pamigitan ni Pastor Nelson Antonio. Nais ko pong basahin po sa inyo ang aklat ng ating Panginoon sa pamagitan ni Ellen G. White ng Counsels on Stewardship, page 72. A marked change from Jewish days. Of all our income, we should make the first appropriation to God in the system of beneficence. Joined upon the Jews, they were required either to bring to the Lord the first fruits of all His gifts, whether in the increase of their flocks or herds, or in the produce of their fields, orchards, or vineyards, or they were to redeem it by substituting an equivalent. How change the order of tithing in our day, the Lord's requirement and claims, if they receive any attention, are left till the last.
Yet our work needs tenfold more means now than was needed by the Jews. The Great Commission given to the apostles was to go throughout the world and preach the gospel. This shows the extension of the work and the increased responsibility resting upon the followers of Christ in our day. If the law required tithes and offerings thousands of years ago, how much more essential are they now? If the rich and poor were to give a sum proportionate to their property in the Jewish economy, it is doubly essential now. Opo mga kapatid, so sa panahon natin po ngayon ay talagang dapat po tayong makisangkot, makialam, at makibahagi sa gawain ng ating Panginoon. Subalit ng lahat ng ito ay magagawa. Sabi nga po nila kahit na gaano kaganda yung ating mga programa kung wala naman ang finance ay hindi po magiging successful. Subalit sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon at sa atin pong pagpapagamit bilang mga katiwala. So tayo po sana dito ay makisangkot, ano po mga kapatid. Sabi po rito kanina ay we should give the first fruits of our labor. Na ibig sabihin po noon ay yung ating pinagpagalan, yung biyaya na binigay ng ating Panginoon ay dapat po nating ibalik, ano po, sa ating Panginoon. Totoo po yan mga kapatid, dahil pagka binabalik po natin ang ating mga ikapo at mga handog, tayo po ay nagkakaroon ng satisfaction sa ating sarili. Nasubukan ko po yan mga kapatid nung ako po ay hindi pa active sa church. At hindi rin po ako naniniwala dati sa tithes. Sabi ko, ang pagta-tithes ay pinayayaman lamang yung mga pastor. O kaya ay kung saan-saan lang napupunta. Kaya noong ganun po yung aking kaisipan ay pansin ko po sa aking buhay ay napakagulo. Wala pong direksyon, na sasanggot po ako sa mga gulo at parang hindi po ako panatag sa aking buhay. Hanggang isang araw po ako po ay nagnilay-nilay na bakit po ganito ang nangyayari sa aking buhay. So may nakausap akong isang kaibigan na successful, na sabi niya sa akin ay napakahalaga ng pagka-tithes. Kasi nga sabi niya, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya nga po sinubukan ko ito na ako po ay na-challenge at sa pagsasaliksik na rin po mga kapatid, sa pananalangin, liwanagan po yung aking kaisipan. At mula sa panahon na yon, yung aking kahirapan ay ako po ay umahon, sabi natin umahon sa pagbibigay ng ikapo. At ako po ay nagtataka pagka bumabagyo mga kapatid, kahit na gaano kalakas ang bagyo, pag kami ay nagbibilad na sa bilaran ng palay, kitang-kita yung kulay ng aking palay ay malinis. Kumpara sa mga kasama kong nagbibilad, talagang mga chocolate yung kanilang mga binibilad. So, doon ko po kapatid na naramdaman, At ganoon din sa aking misis, siya ay inimpluwensyahan ko na mag-tithes din. So sabi niya, noong hindi siya nagta-tithes, ay parang laging mainit yung ulo. Laging nawawalan siya ng pera. Subalit nung nagsimula na po siyang mag-tithes ay nagtaka po siya, bakit hindi na siya naubusan ng pera, nagiging magaan yung kanyang pakiramdam. Ganun din yung aming magsasama bilang mag-asawa ay naging masaya. Yan. Kaya ngayon mga kapatid, yung ating bagong tatag na mission ay suportahan po natin yung COP. At 1 month ago po ay sinubukan ko na mag-COP mga kapatid. Amen. At yung iniisip ko pa lang na gusto kong marating ay dumating na hindi ko inaasahan mga kapatid. Ako po ay naipromote kaagad sa aking trabaho mga kapatid. Kaya pinupuri ko po yung Panginoon kako. Napakabuti talaga ng Panginoon kako. Napakabilis ng kanyang response. Iniisip ko pa lang, hingin ko pa lang ay binigay niya na
kaagad mga kapatid. Kaya sabi nga po rito sa 2 Corinthians 9 verse 7, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So tama po yung mga kapatid, kapag tayo po ay nagbigay sa gawain ng Panginoon, sana ay wag po tayo po dapat ay masaya, ano po, wag po nating inaasahan na yayaman tayo. Kuminsan po kasi yung ating pag-iisip, yung mind setting po natin, magta-text nga ako para yayaman din ako. Paano kung hindi ka naman nagtrabaho, no po mga kapatid, hindi ka nagsikap, disisihin mo pa ang Panginoon. So dapat po ang atin pong kaisipan, tayo po ay nag-tithes kasi nga po ay pinagpala na tayo ng ating Panginoon. At tayo po ay magsisi-OP dahil kinikilala po natin ang pag-ibig, ang kadyusan, and the ownership of God to our lives, to our life, ano po mga kapatid. Kasi nga po pagka sinuportahan po natin ang ating gawain mga kapatid, ay bilang Adventista, siyempre lalaganap ang ating mission and vision. Kasi bilang mga katiwala ng Panginoon, ay we need to involve in the commission. Ano po ba yung commission po na yun? Di po ba matatagpuan sa Matthew 28 verse 19 and 20? Sabi po doon is, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Kaya nga po ang programa ng CLBM po sa pangunguna ni Pastor Jerry ay napapanahon, ano po, na panahon na para tayo ay magsangkot, makialam at makibahagi mga kapatid. Kasi ang unang-unang nabibiyayaan dito ay tayo mismo, yung ating sarili. Habang tayo ay gumagawa sa ating Panginoon, tayo po ay mas lalong nable-bless, lumalakas yung ating pananampalataya kasi naniniwala naman po tayo mga kapatid na ang buhay po natin dito sa mundo ay wala pong katiyakan, ano po. Punong-puno po ng kapighatian, punong-puno po ng problema. Subalit kung atin pong ipapasakop to mga kapatid ay ang lupang ito ay magiging munting langit-langitan kahit na gaano karami ang problema. Kaya ngayon po mga kapatid, dahil kami po ay namatayan, ay sabi ko na lang sa Panginoon na yung namatay na tita ko, nung last po kaming nag-usap, ay tinanong ko siya kung sino po yung kanyang nakikita, kanyang ganang napapanaginipan. Si Jesus daw. Kaya ako naman po ay tumang-tuwa. Kaya bago po nalagutan yung kanyang hininga, ay ako po yung tinawag niya, binanggit niya po yung pangalan ko kasi nga po ay kung alam kong hindi na rin po siya magtatagal, pinahiran ko po siya ng langis sa ulo, ipinanalangin ko po siya, at yun nga po tinanong ko kung sino po yung nakita niya, ay si Jesus daw. Kaya kinilabutan po ako mga kapatid. Baga, umalis po siya ng may pag-asa, ano po. Umalis po siya, nalagutan po siya ng hininga na si Jesus ang laman ng kanyang utak, mga kapatid. Kaya yun nga po, sa pagpapagamit po natin sa ating Panginoon, sa pagbibigay po natin ng tapat na ikapo, at pagbibigay ng handog. Kaya mga kapatid ay sumali na po tayo, mag-join na po tayo, suportahan po natin ang COP ito. Kasi pagka namatay po tayo, ay wala po tayong madadala sa langit, kundi ang ating karakter lamang. Yung ating mga pinagpaguran, mga kapatid. Kung tayo masyado ay nagpo-focus sa kaperahan, katulad nung kwento sa Biblia, na sabi niya, ako ay mayaman na, wala na akong hahanapin pa, matutulog na lamang ako, magpapahinga, iinom. Ano sabi ng Panginoon? Ikaw na hangal, sabi niya gano'n. Ay kukunin ko na ngayong gabi ang iyong buhay. So mga kapatid, kung mangyari man sa atin, hindi natin alam kung hanggang kailan po tayo magtatagal sa mundong ito. Subalit kung tayo po ay nasa Panginoon, kung tayo po ay laging nagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid, ay
mas magiging magaan yung ating buhay. Magkakaroon po tayo ng satisfaction. Bilang buhay na patotoo, nakita ko po kay Pastor Jerry, yung ating presidente na po ngayon ay noong siya ay district pastor pa lamang at ako ay bago-bagong nagiging active pa lamang po mga kapatid. Na bilang elder, narinig ko sa kanyang pananalita na kailangan ay masaya tayo no, na magbigay sa Panginoon. Klik-klik, siksik, sabi nga po, at nag-uumapaw ang ibibigay ng ating Panginoon. Hanggang siya po ay nag-director at ngayon ay presidente na po natin siya. Kaya parang siya po yung living testimony, ano po. Ay yung kanyang ipinipreach, yung kanyang sinasabi ay nagre-reflect na po ngayon sa kanyang buhay at na-share niya naman po sa buong teritoryo ng Central Luzon Provinces Mission upang tayo po ay makawala sa kahirapan. Ano po. Kasi ako po mismo ay napakatagal ko pong hirap, ano po, napakatagal ko pong nakawala sa kahirapan. Subalit nung ang Panginoon yung aking naging partner, ay nagtaka po ako mga kapatid. Talagang alam ko ay sad-sad na talaga ako noon. Wala akong direksyon. Pero noong pinasakop ko po, mga kapatid, ang aking buhay. Subalit, hindi ka naman pwedeng magmahal, di ba, kung walang pagbibigay. Kaya kung mahal po natin yung ating Panginoon, siyempre magbibigay ka. Di po ba? Sa pamamagitan ng ating tithes and offering. Kaya mga kapatid, sana ay ang konting testimony ko po ito at sa pamamagitan ng pagbasa po natin ng Bible at aklat na Ellen G. White, mas lalo po nating maintindihan ang tinatawag na COP. So ngayon na lamang mga kapatid, isang magandang umaga, happy God first morning, and happy Sabbath po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat, Brother Hiner Clemente. Amen. Yung patutuo at mensahe ay nakuha yung aking atensyon. Kapag ikaw pala ay nag-CCOP, ay nagiging mabait at nagkakasundo ang mag-asawa. So sa mga may asawa pong narito, okay, kung gusto po ninyong laging masaya kayo mag-asawa, sabi ni Brother Hiner kanina, ay mag-COP po tayo. Okay. So, nababago po yung ating likas, mga minamahal na mga kapatid. Dati ay mga suplada at suplado tayo, pero kapag tayo nag-COP, nababago po tayo. Nagiging mababait po tayo sa paningin ng iba at lalong-lalo na sa paningin ng ating Panginoon. Ayan, salamat Brother Hiner sa inyo pong napakagandang mensahe. Ano po. At mayroon po tayong mga dapat pong gawin ngayong umagang ito bago po tayo matapos sa ating pong programa. No? Isipin po ninyo, mga minamahal na mga kapatid, yung pong inilagay po ninyo sa commitment card po ninyo na patungkol po sa Harvest 2025. Okay? At maya-maya po ay magkakaroon po tayo ng pananalangin doon sa ating pong commitment card, ano? Na kung sino yung mga taong isinulat po natin at isama po natin sa mga personal na panalangin, silent prayer mamaya. At pagkatapos po noon ay magkakaroon po tayo ng united prayer. Ang ating pong Thanksgiving and supplication ay ipagkakaloob po ni Pastor Joseph Albores. Siya po ang mananalangin. At kasama na po yung ating pong prayer focus na walang iba kasi Pastor Alfie David. At ang ating pong adoration and ang adoration po ay ipagkakaloob sa atin ni Pastor Jofet Bernabe. Siya po ang magiging adoration po natin at confession. At ngayon mga kapatid, tayo po ay yumuko at maglaan ng ilang minuto para sa ating pong panalangin sa Harvest 2025, ating pong mga itinalang mga taong ating pong ipapanalangin.
Tayo po ay manalangin ng isa. Amen, mga kapatid. Ano po? Kita nyo, ang ganda ng kanyang history. History ba tawag ng testimony? Ano po? Ang ganda ng kanyang testimony, mga kapatid. Ano po? So, inuna niya talaga yung tithes na matutunan niya. Actually, parehas kami, no? Ganyan din ang aking isipan dati, no? Na hindi ako na ano sa tithes na yan kasi nga sabi ko dati ganun sinabi ko, no, payayamanin mo lang yung mga pastor, kung saan lang nagagamit. Mali, mga kapatid, napakarami ng isipan ko dati, parehas kami, kaya ako yung nagsimula muna mag tithes, ano. Kaya sabi nga, pagbabago talaga ay dahan-dahan, ano po, dahan-dahan, huwag mong bibiglain, masakit ang pagkabigla, ano po, dahan-dahan lang. Sabi nga ni Pastor Nelvin kapag, ni Pastor Jerry pala, Pastor Jerry ba? O Pastor Nelson, pag ikaw ay nagtatice na ng tapat, yung sakto talagang 10% na tapat na ibabalik mo sa Panginoon, madali na mag-COP, madali na. Ang mahirap yung tithes mo, kung alon din madukot mo, yun ang mahirap. Ganoon din yung offering mo, kung magkano din madukot mo, yun ang offering mo. Yun ang mahirap po na baguhin ang puso. Ngunit walang imposible, mga kapatid, ano? Dahil nariyan ang Panginoon. Kumunik lamang tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-attend sa devotional, pananalangin, pagiging active sa church service, sigurado ay unti-unti ang ating puso ay magbabago. Tama rin yung sinabi ni Elder, ano, na magbigay tayo ng masaya. Huwag yung napipilitan lang. Ang pinakamaganda sana gusto kong i-share sa ganun ay inspired by faith, not by inspired by motivation, ano. Kasi oo nga, nakaka-motivate yung kanyang testimony, pero wag yun ang ating gawin dahilan kaya tayo mag-COP, kaya tayo magtatapat sa Panginoon dahil sa nangyari sa kanyang buhay, ano. Wag. Yan ay magkakaroon tayo ng great disappointment. Kailangan ay handa yung puso natin. Natin yung puso, makita natin yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Doon, saka natin isuko yung puso natin at sarili. Ganun kasing ginawa niya. Yun ang nakita natin dapat. Sinuko niya yung buhay niya sa Panginoon. Naglingkod siya ng tapat. Yun ang mas maganda na naging, ano, at bonus na lang yung mga blessing. Ano? Bonus lang yan. Hindi yan ang main goal. Bonus na dumating. Sabi nga niya, hindi inaasahan. Ano? Hindi niya inaasahan. Dumating lang. Ano po? So, ayan. Ano, pinaka gusto kong i-share dito sa reflection. We cannot serve two masters. Kapag tayo ay pinisilba natin ng Panginoon, dapat hindi na tayo makasarili. Dahil kapag may selfishness sa ating puso, sigurado hindi tayo nakapagkisilbi sa Panginoon ng tapat. Sigurado yan, ano? Dahil kapag selfishness is spirit of Satan. And giving is spirit of giving freely and abundantly. Serving God is the spirit of heaven, ano po? So, dalawa yan. So, kapag may selfishness pa sa puso mo, kailangan mo pong pumili, mga kapatid, ano? Yan ang nangyayari yung great controversy sa ating isip, ano? Kaya, kung akin lang i-share sa inyo yung 666, nangyayari na yun, matagal na, panahon pa sa langit, ano po, meron ng pagpili. Paano tayo namimili ng kasangga? Si Jesus ba o si Satan? Ganun, ano. Kahit sa panahon natin yan, hindi mo na kailangan lagyan ng tatak sa noo, tatak sa kamay. Pag pinili mo yung selfishness mo, pinili mo si Satan. Wala nga iba. Pag mas pinili mong lumamierda, hindi ka nagpunta sa church, pinili mo ang kalaban, mga kapatid, ano. Kaya lang sa panahon ngayon, hindi pa nagkakaroon ng close probation. May pag-asa pa tayo, mga kapatid. Patuloy tayong nilalapitan ng Panginoon, ano. Patuloy tayo niya inaakay na tayo ay patuloy na bumalik sa Kanya. Kagaya ng nasa lesson natin, yung mga Israelites, hindi niya agad pinaslang lahat dahil binigyan niya pa ng pag-asa. Gusto niya na, kagaya kay Jonas, napakasama ng mga taga Nineveh. Ayaw pumunta ni Jonas doon. Gusto ni Jonas patayin niya lahat ng Panginoon niyo kasi masama. Pero wag, ba't gusto mo silang puksain? Ba't gusto mo silang parusahan? Sabi, no? Sila ay kailangan makarinig ng pabalita ng kaligtasan, malaman nila yung ating kabutihan. At sila, ang gusto ng Panginoon, magbalik sila sa Panginoon. Ganon din naman tayo, mga kapatid, ano, way back into time. Kapag tayo naman, ganon din, meron din tayong kasamaan. Hindi nga lang tayo sing kasamaan nila na pumapatay ng ganon na lang.
Ngunit tayo naman ay napakasama, no? Ang ating isipan ay napakarumi. Ang ating kulang ang ating paniniwala at pagtatapat sa Panginoon. Parehas din tayong masama, kagaya nila. Pero parehas din tayo inibig ng Diyos nung gusto niya na tayo bumalik sa Kanya. Ayan, ano po. Tandaan, ang COP, ito yung ating resulta na nakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi yung nakita natin yung blessing ng iba. Kasi great disappointment ang mangyayari sa inyo pag gano'n, ano? Pero totoo, hindi ko itatanggi. Meron talagang great blessings na dumarating kapag ikaw ay nagtapat pala sa Panginoon. Experience ko yan eh. Pero ayokong yun ang idein kasi bonus lamang yun eh. Ang pinakamaganda yung character development talaga, no? Yung character development na nangyari sa iyong buhay, ano po. So yan, ano, sabi ni Sister Helen, ang buhay po ay hindi unlimited. Ako po napakalalim, Sister Helen. Hindi talaga unlimited ang buhay. May limit yan, may dulo. Wag po tayo magpasilaw sa mga bagay na nasa sanlibutan. 100% correct, ano po. Agree ako yan. Hindi po mahalaga na tayo po ay makakapagbigay lang, kundi mas mabuti po na tayo ay lumakad na gaya ni Kristo. Ano po? Set your affection on things above, not on things on earth. Ano po? Isa itong napakagandang pananaw, reflection, ano po. At sabi ko nga ay kayo mga nakakaunawa, tayo ngayon nandito sa live na nananatili na mga active na nanonood palagi. Naniniwala ako mga kapatid, tayo lahat dito ay unawa natin ito. At kaya kailangan natin ipatuloy, ibahagi sa iba, encourage ang iba, mag-testimony kayo sa church, nababago unti-unti yung aking karakter, aking buhay. Dahil sa pag-connect ko kay Jesus sa bawat umaga. Ako hindi ako nagsasawa yung mag-testimony sa church namin kahit every Sabbath. Pinipilit ko talaga sila na makijoin, pero hindi natin sila mapipilit kung may mga gawain sila o kaya meron silang mga trabaho. Ayan, ano po. At least kahit pa paano, palagay ko naman ay makakapanood sila sa replay, no? Iba pa rin sa live, di ba? So ayan, tayo manalangin. Tandaan ko yun yung mga prayer request, ano po. Si Doc Partida, tsaka si Ma'am Carmen, ayan. At iba pang mga prayer list natin. Tayo manalangin mga kapatid. Muli, 10 to 15 seconds, ibulong nyo na yung mga pangalan nyo dyan na gustong isama sa 2025 harvest sa inyong card. Di ko alam kung ano yung card na yun, meron palang ganun, pero anyway, yun na isang pangalan na gusto natin ilapit sa Panginoon. Yun, ano po, mga pangalan. Di isa, kung ilan ang gusto nyo. Ako, mga kapatid ko, gusto ko kasama sa pagsimba, di ba? Yung aming bakuran nga dito, gusto ko rin magkaisa, no? So, hindi ako perfect na pamilya, ano po. Pero nagpupamilit na maging karapat-dapat, sa mata ng Panginoon. Sabi ko nga, ako'y walang magagawa sa sarili kong kakayanan. Ngunit sa tulong at biyaya ng Panginoon, ako'y magiging kasangkapan niya, ano po. Sige po, let's pray mga kapatid. Okay, tayo manalangin mga kapatid. Namang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga na ito ay salamat po. Dahil sa dinami-dami na naging trouble namin para makapag-live. Heto, nagtapos kami na patuloy na na-bless sa napakagandang experience ni Joseph Bates sa dagat. Sa napakagandang experience ni Elder na nag-share ng message and testimony doon sa kanyang buhay sa GFM. Naku po, ito ay tunay po namin na aming pinapasalamat sapagkat patuloy na tunay na kayo po ay nagiging tapat sa amin mula sa simula pa lamang. Ngunit kami ay hindi tapat o dakilang Diyos. Hipuin niyo po patuloy ang aming mga puso at isipan, mawala ang aming mga pagdududa, mapalitan ito ng full trust sa inyo. Nang sa ganun ang aming karakter ay magbago, mawala ang aming spirit of Satan, selfishness and pride, mapalitan ng spirit of love, giving and caring para sa aming mga kapatid, mga mahal sa buhay at sa inyo po.
Nawa sa aming patuloy na pakikinig, pagkakatuto araw-araw, tulungan niyo rin kami na maibahagi ito sa iba. Upang naman sa ganun di lamang kami lumago, bagaman ang aming mga kapatiran unang-una sa aming iglesia. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang aming mga pangalan na ibinulong po sa inyo kanina. Meron kaming mga kamag-anak, maaaring mga mahal sa buhay, ang aming asawa, ang aming mga anak, na aming ibinulong na gusto naming makasama sa paglilingkod, sa paghahanda, sa pagsimba. Dahil ang isang pamilya nagsisimba ay tunay na isang pamilyang masaya. Salamat at magkaroon kami ng pagkakataon na ilapit po sila sa inyo sa bawat umaga sa pamagitan ng panalangin, sapagkat sa aming mga pananalita, sa aming mga sariling aksyon ay hindi na po ito effective o dakilan Diyos. Ngunit ang Holy Spirit ang may kakayanan na gumawa sa kanilang mga puso. Inyo pong dinggin ang aming mga panalangin, O Diyos. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng bawat isa na nakikinig ngayon. Kami po ay may mga prayer request. Ganyan din naman yung mga nasa aming listahan. Mga nagpapagaling sa kanilang karamdaman, si Sister Abel Hermino, si Brother Ramon Hernandez, si Nanay Juning Alpindo, at ganyan din naman si tatay ni Pastor Nelven, si Tatay Divino Alabanza, si Ma'am Karin na patuloy pa rin nagpapalakas at nagpapagaling. Hipuin niyo po sila na inyong mapagpagaling na kamay o dakilan Diyos. At special namin dinadalangin ng aming mahal na kapatid, sina Ma'am Carmen at Tok Partida. Sila po ay mga pinagdaraanan din naman na pagsubok sa kanilang buhay. Ingatan po ang kanilang mga kalusugan. Bigyan po sila ng mas malusog na kalusugan o dakilan Diyos. Hindi lamang sa kalusugan pisikal, kalusugan din sa pangkaalaman, na makita nila ang tamang solusyon sa kanilang problema pinagdaraanan sa ngayon. Ilapit niyo po sila sa pinakamaiinam na tao na makatutulong po sa kanila o dakilan Diyos, na kung saan ang kanilang paglilingkod ay maging mas magpatuloy pa, mas marami pang mabless sa kanilang kayang gawing ministry o dakilan Diyos. Alam namin na siya ay inyo pong mahal, kagaya ng pagmamahal niya po sa amin, at amin pong inalalapit sa inyo ang kanilang buhay na mag-asawa. Ingatan niyo po sila sa kanilang pag-attend sa bawat churches, sa bawat sabat, sa kanilang pag-travel sa daan, at kaya hindi naman sa kanilang pag-uwi. Dalangin din po namin patuloy ang anak ni Sister Melissa Gamboa na si Gerald. Samahan niyo po siya sa kanyang pagtatrabaho sa Malaya o dakilan Diyos. Kaya din si Sister Estrella Joy Arilia. Kaya din naman si Brother Buboy, si Sister Tintin, at si Sister Joy. At nawa sila ay ingatan, malayo man sila sa pamilya, ay malapit po sila sa inyo sa bawat araw. Dalangin din po namin patuloy ang Harvest 2025. Samahan ng aming mga kapatiran, kami mga elders, mga leaders, mga members, mga tulong sa gawain nito saan pa mga kapamaraanan na aming nalalaman. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang comfort sa pamilya ng Astrero family sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay o dakilan Diyos. Malungkot ang mawala ng member of the family, ngunit salamat sa inyo na andiyan kayo. Ang inyong mga pangako ay nagbibigay sa amin ng comfort. Aliwin niyo po ang pamilyang ito, ipagkaloob din naman sa kanilang mga pangailangan sa sandali na ito, lalo na ang pinansyal, lalo na ang kanilang mga kalusugan sa gabi-gabing pagbantay sa pag-aasikaso sa kanilang mga bisita. Dalangin din namin patuloy si Sister Ana Rosbel Hermino sa kanyang kagalingan o dakilan Diyos. Hipuin niyo po siya ng patuloy na inyong mapagpagaling na kamay. Ganyan din naman si Sister Hazel na aming kapatiran na nandun ngayon somewhere in Cavite. May mga pagsubok din po siya na pinagdaraanan. Nais namin siya ilapit sa inyo dahil kayo ang unang makatutulong po sa kanya o dakilan Diyos. Sa pagpapatuloy, narito po ang aming mga kapatiran. Sabay-sabay kaming nakapikit, nananalangin at nagtitiwala po sa inyo mga pangako. Samahan niyo po kami sa banal na araw ng Sabat na ito, malayo sa anumang kapahamakan sa aming pag-travel pumunta sa church. Makapokus kami sa pagsamba. Ialis niyo po sa amin ang mga tukso sa paligid, lalo na ang gadgets o dakilan Diyos, na isa sa nagiging paraan ni Satan upang kami mawala sa focus. Dalangin din po namin ang sambahayan Sister Nimpa Rivera kasama ng Tabacao Church, ang mga leaders dito, ang kapatiran,
Ang sambahayan ni Ate Reby kasama ng San Leonardo Church, lalong higit ang mga bagong binyagan na patuloy na sila ay maging matatag sa kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating at darating pa sa kanilang buhay. Kaya din ang sambahayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, ang sambahayan ni Sister Mildred, ang sambahayan ni Sister Olive Mariano Nunez, ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, ang sambahayan ni Sister Shirley Rosa Cinto, ang sambahayan ni Sister Seni Manarang, ang sambahayan ni Sister Teresita Ladia, ang sambahayan ni Sister Vicky, na kung saan ang kanyang mga kasama sa trabaho, nawa yung kanyang boss ay payagan na siya makapagbakasyon ng kanyang pamilya sa Pilipinas. O dakilan Diyos ang kanyang natutunang kabutihan po ninyo. O dakilan Diyos siya ay nawa ay makakausap siya ng isang pastor at ang kanyang asawa ay sabay sila makapag-Bible study. O dakilan Diyos. Kaya hindi naman ang sambayan ni Kuya Bobby, kasama na si Ate Lorna pa, ang sambayan ni Sister Rose Chris Encarnado, ang sambayan ni Sister Josephine Mercado kasama na ang Peñaranda Church. O dakilan Diyos. Ang sambayan ni kapatid na Ray Galfa. O dakilan Diyos, samahan po sila sa kanilang mga pang-araw-araw na pamumuhay. At ganyan din ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambayan ni Sister Helen de la Cruz Mariare, ang sambayan ni Sister Juliet Barcibal, ang sambayan ni Sister Ellen Alpindo, ang sambayan ni Ate Mitch San Jose, ang sambayan ni Sister Leonora Cabietes. Patuloy niyo po siyang gawing liwanag sa kanilang nasasakupan. O dakilan Diyos. Kaya hindi naman ang sambayan ni Kuya Melchor, Kuya Narsing, Kuya Monching Canlas, ang sambayan ni Sister Heidi Celino Salazar, ang sambayan ni Nanay Fina kasama ni Tatay Rudy, ang sambayan ni Sister Janet Katmaitan, ang sambayan ni Sister Percy Asis Estigoy. O dakilan Diyos. Kaya hindi ang sambayan ni Sister Rosel Hernandez. O dakilan Diyos, kami mga nakapikit na nanalangin sa gabi na sa umaga na ito ay nagpapasalamat sa walang hanggang kabutihan at pag-ibig niyo po sa amin. Patawad po kung saan niyo kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Praise the Lord. Tunay na masarap manalangin sa Panginoon. Ano po? At kung ako man may hindi nabanggit na pangalan dyan sa background, kasama po kayo sa panalangin. Alam ng Panginoon na kasama natin kayo na nanalangin. Ano po? Tayo ay, ang oras 5:44, maabot din ng mahigit 10 minutes yung ating prayer. Ano po? Sa 10-11 minutes ganyan. Pero okay lang, ano? Masarap manalangin. Alam nyo dati nung sa CLC yung 777, panahon ng pandemic, grabe, kasama kami dyan sa prayer warriors. Hindi kami naka-join sa program, nakikinig lang kami, no. Gaya nyo, nakikinig din, ano. May mahabot ng 50 minutes, pinakamatagal 1 hour 20 minutes na panalangin. Grabe, no. Pati bayan ng tuhod yan, ano. So ayan, masarap manalangin kasi, no. Lalo na alam mo yung Panginoon na nasa tabi mo, nananalangin habang nananalangin ka, na po. So ayan, huwag tayo magpapahuli. Isa sa mga pinupost ko sa church namin, ipopost ko na rin dito. Ang isa sa mga patunay na pagbabago ng karakter, yung pag-attend ng maaga sa church. So, pilitin natin, kaya natin mag-attend sa ibang okasyon ng maaga. Kaya natin dito. Maging example tayo, no? Na umattend ng maaga. Oo nga't wala pa ibang tao sa church. Simulan natin mag-awitan. Hindi naman masama mag-awitan kung tayo-tayo lang, di ba? Mag-lead kayo ng awitan, ano? Magpatugtog kayo ng awit na praise song. Sabay-sabay kayong umawit. Ganun lang yun habang naghihintay ng kasama. Pag 8:30 na, go na, start na, di ba? Dati nga, 8 o'clock start namin eh. Kaya lang nakakapagod ako yung ginawang puro speaker sa family time. Nauubusan din ako ng sasabihin, ano po. So, ginawa namin yung family time kasama ng Sabbath School, ano po. Yes po, tama, Sister Leonora, ano po. Salamat din po sa patuloy na pakikinig. At sa mga bagong pangalan na nabasa ko, Sister ba o brother, si kapatid na Ray Galfa. Yan, hindi ko po alam kung kayo po ay taga-saan. Pero salamat po sa pakikinig at pagdalo. Invited po ulit kayo ni Jesus na patuloy na bumalik. Hanggang bukas po ulit, mga kapatid, ang number 20, hindi na babawasan. No? Alam niyo ng mga unang taon ng ating discipleship ministry na to. Pag prayer na uubos, ako'y nalulungkot. Pero ngayon hindi eh. Dumadagdag pa nga eh. Ibig sabihin ay nagbabago tayo. Nagbabago. Dati magtapos ng message, closing song, unti-unti na nababawasan yung number na gano'n.
Pero ngayon hindi nauubos ng mga dagdag ano. Meron lang mawala isa siguro, nawala signal, ganun, naglobat, ganun lang yun ano. Pero ngayon hindi talaga nauubos. Ayan, i-close ko na yung ating live hanggang bukas muli. Kung di ako makapag-live ay connect po kayo sa CLPM. Tatry ko yung anak ko na utusan ko kung na gumising ng maaga. I-play niya yung ihanda kong live stream para makakonect sa OBS na po. At sige po, God bless morning po sa lahat and happy Sabbath po. Uy, si Nanay Nerissa, hindi ko yata nabanggit kanina. Anyway, kasama po kayo Nanay Nerissa, don't worry po. Ano po. Kasi parang ngayon lang kayo nag-chat. Ano. Anyway, ganun po man. God bless morning po sa atin lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.